Another video, another new loan po na na-release lang siya this year at bagong-bago lang talaga ito. Nakita ko lang kasi yung ads nito at nai-install siya or downloadable pala siya sa Google Play Store, which is itong si Loanmate Loan App. Guys, nagbibigay po siya ng instant loan offer. Yes, guaranteed na makakautang or ma-offeran talaga tayo dito kapag nag-apply tayo, of course, no? Kasi hindi naman tayo ma-offeran kung hindi tayo mag-a-apply. Well, one thing is for sure, hindi naman siya auto disbursement. At ito pa, hindi siya nanghihingi ng kahit anong income proof. Everybody can apply kasi ang status ko lang dito is unemployed. Upon application and aprubahan nila ako. Well, nagpapautang pala siya ng up to 50,000 pesos. Wow. But of course, subject for evaluation po, no? Lalo kapag first timer. Pero kahit papaano, okay pa din yung bigayan niya kahit first time po tayong mangutang dito. Well, ang tanong dito, dahil instant loan up na naman ito, bagong utangan na naman po, okay ba yung interest rate niya? Okay ba yung loan terms niya? Buo ba siyang matatanggap? Well, lahat po yan i-share ko po sa video na ito. But before I start, disclaimer lang muna tayo. This video is not sponsored. This is just based on my personal experience po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this new loan app na nagngangalan ngang Loanmate na if isi-search po natin to sa Google Play Store, lalabas din siya. Ito dapat yung makikita nyo dyan. So, kung makikita nyo po dito, no, konting-konti pa lang yung reviews niya, bagong-bago lang talaga. At konti pa lang din yung nakapag-downloads. At under nga po pala siya kay Gulzara Lending Investor Corporation. Of course, kapag mga ganitong mga bagong loan app po, no, tinitingnan muna natin sa SEC website kung naka-register siya doon under sa list of recorded online lending platform kasi loan app po ito. So, upon visiting the website po, no, hindi ko naman po siya makita doon. So, I don't know kung baka bago pa lang. So, sooner, I don't know kung magre-register din siya dyan. Pero, available siya sa public. And as a loan app reviewer po, no, isi-share ko sa inyo itong full details niya para bago nyo palang ma-try, may idea na kayo. Kaya, wag nyo muna i-download sa mga bago pa lang dito. Let me try first. So, din-download ko po yung app. And then, ito po agad yung bubungad po sa atin, yung kanyang information collection policy na we can agree naman and we can skip din naman. Anyways, after neto, we need to input our mobile phone number agad-agad. And then, after that, magpapadala sila sa atin ng OTP. At ito yung nagpadala sa atin si Lift Lend SMS, no? So, yan po yung enter natin na code. And then, after po niya, nagbago yung aking credit limit. Naging 20,000 pesos na lang siya. So, as first timer, hindi pa rin po siya guaranteed na ito yung full talaga na amount na makukuha ko. Mamaya natin malalaman upon application, upon sa loan details na ibibigay nila sa atin. Well, anyways, kinlik ko po itong apply now. And then here guys, I need to input agad-agad my personal information. At dito po, sa personal information pala, nakuha na rin nila dito yung mga existing loans natin if meron ba, kung maganda din nahiram natin, kung may mga overdue daw ba tayo. And then after po niyan is the educational level, type of housing, marital status, and then yung monthly expenses daw, i-input din daw po natin. And then dito sa baba is the contact information, which is ito ay email po natin. Dito daw po tayo kukontakin. Well, after po niyan, binaba ko po siya at nandito po tayo sa work information. So, dito po guys, malalaman natin kung ano-ano yung matinatanggap niya. So, nandito naman, kompleto naman ito. At sinasabi ko nga sa inyo, everybody can apply dito kasi nag-a-accept sila kahit part-time, full-time, freelance, business owner, student, unemployed lalo na. So, ang pinili ko lang dito is si unemployed. Para pag ma-approve si unemployed, approve kayong lahat kasi unemployed na yun eh. Well, anyway, so fill upan lang po natin lahat ng details po na nandito. And then after po niya, next tayo, which is, ang hinihingi naman po nila dito is the contact reference or the contact information na po. Tatlo po yung hinihingi nila dito at ito po ay magdadirect sa ating phone book list. Hindi siya manually fill up. Naka-tied up na siya or may access na po siya sa ating phone book list ng ating phone. Kaya we must be ready. So anyways, kailangan natin siyang i-provide. After po nito is our ID information na po. So for you to have an idea guys, ito po yung mga IDs po na hinihingi po, nare-require po ni Loanmate. So, pipili lang po tayo dito ng isa lang po, no? So, after po niyan, kapag nakapili po tayo, pipicturean po natin agad-agad yung ating ID at i-upload po natin yan dyan. And then, mag-auto-capture na po pala yung ating ID number at date of birth. So, kailangan natin fill upan ang ating full name. Yun lang. And then, after po niyan, followed by the facial recognition na po. No, magsa-selfie lang po tayo dito. And then, after po nito, kailangan din po natin i-provide yung ating
withdrawal account. Dito po nila isi-send if ever na willing tayong mag-loan po sa kanila. Meron silang available na e-wallet or bank account. So, for me guys, I choose e-wallet lang at saka si GCash lang. Then after po niyan, ito nga sinasabi ko po sa inyo na meron po akong instant loan offer of 4,000 pesos. As first timer na mag-apply, no, agad-agad, meron tayo agad-agad offer po dito. Pero wait lang, kasi alamin muna natin yung details, no, bago tayo matuwa na meron tayong loan offer dito. So, meron silang binigay sa akin ng loan term na dalawang term siya. 2 terms at saka 3 terms. So, 2 terms lang yung pinili natin. And for you to have an idea, ito yon. Ito yung repayment details ko. So, lumalabas guys, from today that I'm trying this loan up is within 7 days to pay po yung aking pagbabayad po dito. Sa first installment ko, within 7 days to pay, and then from first installment to second installment, 7 days to pay ulit siya. Then yung third installment ko is ma-waive naman siya kasi piso lang siya eh. Kaya 2 terms lang din ang lumalabas. At lumalabas po na 15 days to pay siya with twice tayong magbabayad. Weekly magbabayad tayo dito. Look at the amount na babayaran natin, no? So, nandito na rin yung ating fee and interest. Mataas siya, guys. Mataas talaga siya. So, kinuha ko yung kanya interest rate. So, lumalabas po na nasa 19.95% for 15 days to pay po ito. Parang weekly nasa 10%. Almost 10% po yung interest rate nila, no? Or for 7 days. So, mababa na ba yun sa'yo? Kasi iba-iba kasi tayo ng standard ng interest rate, ano? Kasi sa akin, mataas talaga yun. Pero, meron din tayong mga na-feature ng mga loan app kasi na 7 days to pay, almost 40% yung interest rate. So, this is quiet na mababa. Pero, hindi ko sinasabi na okay siya ha. Kasi mataas pa rin to for me. Kaya lang, no? Balik tayo dito, no? So, dito kasi, hindi malinaw kung buo natin siyang matatanggap. Kasi sa loan agreement niya, sinilip ko rin, wala rin namang nakadeclare kung buo ba siyang matatanggap, no? Kasi walang nakalagay. Baka magulat na lang tayo, no? Kasi nakapag-try na ako dito before at rejected kasi ako. Well, mahalagang malaman kung buo siyang matatanggap. Pero, hindi ko siya guys sinubukan kasi alam nyo, hindi ako fan ng 7 days to pay. Hindi ako fan ng malaking interest rate talaga. Just to show you na ganito yung endline po nito para may idea po kayo. Anyways, no, madami na nakapag-try dito at baka nakapag-try ka na nga. If ever nakapag-try ka, you can comment down below po yung experiences nyo para aware din po iba nating viewers. And don't worry, no, mag-a-update ako sa inyo if ever kung anong ganap nitong kay loanmate, kung buo ba talaga siyang matatanggap. Kasi for sure, may mag-i-info sa akin nito about loanmate, kung buo siyang matatanggap at kung okay ba talaga siya utangan in the long run, knowing na 7 days to pay lang din siya. Pero at least, no, nabigyan ko kayo ng heads up before trying this loan up. Nakita niyo naman po yung full process, full application. And for now, I advise, no, pag-isipan niyo munang mabuti guys before trying. Don't worry, mag-a-update ako sa inyo time to time regarding this new loan up po na ito. Okay, dapat mo nakasubscribe kayo at i-click niyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!